Amen. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Hallelujah. Pwede po bang pagmalaki mo sa katabi mo that your God is good? Sabihin mo lang sa Kanya, my God is good. Yan, bless God. And for those or our friends, visitors, first time po na nakapunta dito, we welcome you. Pwede po bang palakpakan natin ang Diyos sa kanilang buhay? Thank you for coming today. And for those who are watching us online, maraming salamat po for tuning in with us. So, ito na po ang ating huling installment ng ating series, More Than Words. So tayo po, pinag-aralan natin all throughout these 5 weeks kung gaano napaka-makapangyarihan ng iyong salita. So we have learned on this series that words have so much power. Kaya ingat sa bawat binibitawan mong salita. Kaya pala ang Panginoon nagsabi that you will be judged on every word, careless and harsh words that you have said. Kasi nga po, napaka-makapangyarihan ng ating mga salita, mga binibitawan nating salita. And because it has so much power, because it has great responsibility. Okay? Sabi nga po nila, lalong-lalo na mga MCU fans na katulad ko, with great power comes great responsibility. Kung napaka-makapangyarihan ng salita, ibig sabihin kasi meron siyang responsibilidad. Kaya hindi lang po dapat pala natin minamata ang ating salita, kundi pinag-iisipan nating mabuti because every word has responsibility. For example po, share po namin, kami ng mga preacher, madalas po natatanong sa amin, sa akin po natatanong, Pastor, gaano kakatagal gumagawa ng preaching? So I always says, isang linggo, okay? Isang linggo mo siyang pag-iisipan. Isang araw, na-receive mo yung message, pwede na po yun. Pero kailangan po kasi namin pag-isipan, i-edit sa aming kaisipan bago namin i-deliver. Sa amin kasi, naintindihan na namin yung binigay na message ng Panginoon. Ang problema, kailangan namin ipaintindi sa inyo. In a way na hindi ka magmumukhang minamaliit ka, na hindi ka nagmumukhang parang kinokondem ka. Okay? Kailangan namin ihabi yung mga salita namin kasi nga, we have only 1 hour to convince you of the gospel. Okay? So, kailangan very intricate sa pagsasalita. Kaya nakita niyo po, ako po, pinagmasdan ko po yung mga preaching ko dati. Ganito na pala ako nag-grow yung dating 10 minutes, na walang kalatoy-latoy. Okay? Ganito na pala, nakaka-rhyme-rhyme na. Dati, ala akong pakialam doon sa rhyme-rhyme na yun. Basta ako, kahit gaano kahaba yan, basahin mo. Okay? Pero ngayon, kailangan pala, there's this power in the words, kailangan concise in a point na kailangan, pwede mo siyang i-take out. Pwede mo siyang ma-meditate while you are walking o kaya kapag ikaw ay nasa jeep. So, bawat words, pinag-iisipan. Hanggat maaari, pinaiikli namin. Kaya kapag napapansin niyo po sa akin, hindi ko na po pinapahaba kapag masyadong mahaba at hindi nakasya sa screen, kailangan bitawan ko. Okay? Because it has so much power. Ganun po kalaki ang responsibilidad namin, lalo na kaming mga teacher, preacher. Kaya nga po sa amin, stricter ang judgment sa amin kasi ang pinaka-weapon namin, words. Okay? At napakalaking responsibilidad nun. Tingnan niyo po responsibilidad bukod doon sa aking illustration. Alam niyo po ba, we all know that the world began with the Word. In the beginning was the Word. And the Word was with God. Okay? Lahat ay nag-umpisa sa salita ng Panginoon. And I want also to give you good news. It will also end with the Word. Ang beginning at ending ng mundo, ang Word ang magdidikta. Ganyan po kabigat ang responsibilidad ng salita ng Diyos. Okay? Nag-umpisa siya sa salita, magtatapos din siya sa salita. Ito po ang verse, baka sabihin nyo, gawa-gawa ko lang to. Okay? Matthew 24 verse 14, and this gospel of the kingdom will be proclaimed throughout the whole world as a testimony to all nations. And then, the end will come. Kailan daw mag-uumpisa ang end? Kapag ginera ang Israel? Hindi. Kaya yung mga nagsasabi ngayon, kino-conspiracy theory na naman, ayan na, end times na. Science pa lang po to, pero ito po ang pinaka-magdidikta ng ending, hindi po si Hamas.
In fact, gulatin ko po kayo sa mga mag-aaral po ng mga eschatology dito. Ang ending po sa Israel, peaceful po sila. Hindi po sila at war. Hindi po sila at war. Magiging peaceful po sila dahil ito po ang resulta ng gospel. Mapoproklama ang gospel. At ang gospel, kapag naproklama, ibe-bless ang Israel. Okay? So ito po ang determination natin. Ito yung tinitingnan natin, measurement natin. Kailan na ba, malapit na ba po bang matapos, malapit na po ba tayo sa wakas ng mundo? Okay? Hindi pa. Kasi maraming pang tamad na Kristiyano. Ito po ang determination eh. Ito ang measurement eh. I-proclaim mo yung gospel throughout the whole world. Lahat dapat nakapakinig. Problema, laman ng social media mo, lagi mga showbiz. Mga sineshare mo kung ano-ano, nakikialam ka kay Rendon Labrador. Eto, may mission ka eh. Kung gusto mo mapabilis ang ending ng mundo, proklama mo ang gospel. Kaya pag-aralan po natin ngayon, I want to share you on this last installment, our words with a mission. Ang mga salita mo, bigyan mo ng mission. Ang problema ng marami, puro reactionary. Lahat na lang rene-reactan mo. Yung latest na showbiz chika sa FB mo, kung makapag-comment ka, wagas. Parang BFF mo yung artista. Nagagalit ka para sa kanila. Alam mo, tayo mga tao, we became expert talking about nonsense things. Nag-gera sa mas, ka na naman, chat ka na naman, comment ka na naman. Ang dami mong salitang binibitawan, walang misyon, puro reaksyon. Okay? Walang nararating ang iyong salita. Samantalang ang salita ay napakamakapangyarihan na yan ang gagamitin ng Panginoon to judge the world, to make the world come into an end. So bawat salita natin may mission. I want to tell you, meron po ba akong kausap dito ng mga totoong Kristiyano? Parang kakaunti. Meron po ba talaga ditong totoong born-again Christian, si Jesus Christ ang Lord at Savior? Then I want to be honest with you. You have an important message to tell the whole world. You have the gospel message right on your lips. Why use your words on chattering, on bubbling nonsense things? Samantalang binigyan ka ng napakahalagang misyon ng Panginoon on how to use your words. Na yung FB page mo, pwedeng gospel proclamation. Nakikialam ka sa mga famous, hindi mo ginagawang famous si Jesus. Okay? Meron tayong malaking problema, mga kapatid. We believers, we talk about nonsense things. We like to talk about it, pero yung mga importante, katulad ng gospel, tikom ang bibig mo. Ang lakas mo mag-comment sa mga bagay na hindi naman makaka-apekto sa kaligtasan. Samantalang pagdating sa kaligtasan, hiyang-hiya ka. Pagdating sa gospel, nahihiya ka. Okay? Words are powerful. Merong misyon ang ating mga salita. Tingnan niyo po on ating mapag-aaralan po ngayon, napaka-powerful illustration, napaka-powerful story. The story of Jesus talking to a Samaritan woman. Okay? Napakaganda po nito kasi yung ending nitong nangyayari na to, sila lang ang nag-uusap, yung ending, yung buong Samaritan village ang naligtas. Naniniwala po ba kayo si Jesus Christ ay busy? Napakadaming gagawin nito, napakadaming papagalingin, napakadaming demonyong palalayasin. Okay? Napakadami niyang misyon, but He stopped by just to talk to one woman. Therefore, pag-aralan natin, bakit Lord, sa dami-dami mong gagawin, pinili mo na makipagkwentuhan? Because for Jesus, ito po natutunan ko gist for the whole story. For Jesus, a simple conversation can bring transformation. Simpleng kwentuhan, hindi chismisan. Simpleng usap, heart-to-heart talk, kayang i-transform ang isang tao.
Kaya tingnan nyo, tayo mga tao, we are created really to converse and to communicate. Lalo-lalo na siguro ang babae, hindi makakatiis yan ng 24 hours walang kausap. Kami mga lalaki, kahit isang linggo walang kausap, kami lang sarili namin, mabubuhay kami. Ang mga babae, hindi pwede. No, kailangan 5. Minimum, quota yon sa isang araw. No? Kailangan may makausap silang 5. Mga kumarin nila, mga sis nila. Okay? Pero tinan mo, yung conversation natin, sometimes, paulit-ulit, no, na wala namang nangyayari. Kaya po, no, though I am a man really of few words, at hindi masyado nakiki-engage sa conversation, because for me, yung time na yon precious, kailangan may matutunan ako. Kaya kapag hindi ka kinakausap ni Pastor Sean, baka wala akong natututunan sa iyo. Joke lang po yun. Ha? Kaya gato, no, I value so much the conversation because by conversing, alam ko meron akong natututunan. At the same time, meron akong naibabahagi sa kanila. So Jesus Christ, on this story, on John 4, hinarness niya yung power of conversation. Mga kapatid, lalong-lalo na po mga marites. Ay, hindi, wala dito yun. No, Sunday Okay, na born again na. Okay? So, tinan mo yung simpleng pakikipagkamustahan mo, pwede palang magkaroon ng lasting effect. Kaya wag nating mamaliitin yung conversation na yun. That's why I always tell, make your conversation count. Okay? Yung meron kang naibibigay, nuggets of truth, nuggets of wisdom. So si Jesus Christ, ginamit niya po yan. Hindi po to chismisan. Simple conversation. Yung kausapin mo, kamustahin mo yung mga taong linilid sa'yo ng Panginoon. Akala mo, naku, hindi ko pa kabisado John 3:16, wala pa akong masishare, di pa ako nagsosolto. Huwag kang mag-alala. For you to bring transformation, all you need is just a simple conversation. Okay? Ready na po ba kayong matutunan kung paano hinarness ng Panginoon yung kapangyarihan ng conversation? Okay? Ready na po ba? 3 points lang po tayo, napakabilis. Number 1, word builds faith. Ang bawat salita na meron po tayo, pwede po nitong palakasin, pwedeng i-steer ang pananampalataya ng kausap natin. Okay? Sabi nga po sa Romans, di ba? Faith comes by hearing, and hearing by the word of Christ. So, kapag ikaw nagsasalita, lalong-lalo na word of God, it builds the faith of people. Okay? So, balik po tayo sa usapan ha. Si Samaritan woman, meron pong little faith. Kung babasahin niyo pong mabuti yun ha, siya mismo, naghihintay kasi siya ng Messiah. Alam namin, darating ang Messiah na to Dito nga, kaya nga kami nag-worship kasi hinihintay namin ng Messiah. Meron po siya little faith. But it needs a conversation with Christ para ma-steer at ma-build yung faith na yon. Ganito rin po tayo, no? Lalong-lalo na po sa Pilipinas, napaka-konti po ng chance na makakausap mo atheist. Yung hindi naniniwala talaga sa Diyos, madalas ang makakausap mo, meron ng little faith. May konting paniniwala na, pero maraming agam-agam. Okay? Ang problema, minsan, sa pagpili ng ating salita, nakakrush natin what little faith they have. Kaya si Jesus Christ, look kung paano niya somehow, na-hurt sila. Hindi nung video, meron silang hurt someone, a believer. Okay? Kasi meron tayong create na culture. Kaya yung tingin nila sa atin, ako yan, ano yan, KJ yan. Kasi naman ikaw puro Bible, puro verse naman lagi naman. Pwede naman kasing i-rap mo, no? Maging wise ka sa words mo so that you could share the word of God rightly sa kanila. Tinan niyo po si Jesus Christ. Tinan niyo ang usapan. Paano niya binild ang faith nitong Samaritan woman? Jesus said to her, "Go, call your husband and come here." Okay? Parang ano, out of the blue lang. Sige, gusto mo bang malaman kung paano magkakaroon ng kaligtasan? Tawagin mo muna yung asawa mo. Reply nung babae. The woman answered him, "I have no husband." Jesus said to her, "You are right in saying you have no husband." I have no husband. Sabi niya, Master, Sir,
parang nagkakamali ka eh. Wala naman akong asawa. Ba't pinapatawag mo sa akin asawa ko? Sabi niya, Jesus Christ, yes, tama ka. Wala kang asawa. For you have had 5 husbands. And the one you now have is not your husband. What you have said is true. Totoo, wala kang asawa. Ha? 5 nga naging asawa mo. Naging kabit ka. O, tingnan niyo po Pagbasa niyo pong mabuti yung ginamit na word si Jesus Christ. In fact, ang gusto lang sabihin ni Jesus Christ, kung ako po magbabasa niya na, baguhin natin yung sinabi ni Jesus Christ, which is yun naman talaga ang gustong i-point out ni Christ. Ha? Kung babasawin niyo po between the lines, wala ka naman talagang asawa eh. Yung kasama mo ngayon, hindi mo asawa yan. Kabit. Okay? In short, ang sinasabi ni Christ, you are an adulterer. Yan ang message. Pero hindi niya ginamit yung salita na yan. Tanong, bakit? Tapos saan na ang usapan eh? Yun lang naman yung po-point out eh. Po-point out yung kasalanan ng babae eh. Bakit kailangan pa, ang dami-dami pang salita? Ang ginamit pa, you have had 5 husbands. Ano pa metaphorical pa Yung kasama mo ngayon, hindi mo asawa. Ba't di mo na lang minadali Jesus Christ? Hindi mo lang pinoint out, ikaw, adulterer ka. Bakit kailangan niya pa mamili ng mga ganong salita? Kasi kung yan ang gagamitin niya, that will be an insult sa babae. Yes, may gospel ka. Tama ang sinabi mo, you point out the sin. But what you have said, the choice of words that you use, ruined the conversation. Si Jesus Christ, napakatalino. Instead na gamitin yan, ang ginamit niya, the right choice of words. Na kung saan, still, the message is intact. Hindi niya blinat out yung sin. Hindi niya linoko-loko Hindi niya sinugarcoat. Ganun pa rin, pero iba ang dating. Kung imagine, no? Lahat ng sharean mo, sabihin mo, ay ikaw, alam mo, pumunta ka ng church, pumunta ka ng impyerno ikaw, demonyo ka kasi. Wala na, tapos na ang laban mga kapatid. Hindi ka na makakapag-share, hindi ka na makaka-breakthrough. Tayo, madalas, pagkakamali ng maraming Christians, yes, we need to point out sin. But we need to point out sin using the right words. Si Jesus Christ, alam niya, kung yan ang sasabihin ko, yan ang message, tapos hindi makikinig sa akin. Bakit? Yung babae, alam niya mismo sa kanyang sarili, adulterer siya. Alam niya yun. Alam niya ang issue niya. Si Jesus Christ, pinalutang lang niya na siya din, alam yun. Ito po, reminder po, especially sa atin, Christian, no? Correction doesn't need to be condemnation. Tama mag-correct, pero pag mo naman i-condemn, magkaiba po yun. Okay? Ang condemnation, inaatake yung tao, hindi yung issue. May issue siya, pero hindi yung karakter niya ang problema. Ang naging problema sa atin, every time we use our words, ina-identify na kasi natin sila doon sa kanilang issue. Nako yan, lasinggero yan, pupunta yan ng impyerno. Nako yan, mangungopya yan. Nako, cheater yan. Brinand mo na kaagad, linabel mo na kaagad. Iko-correct mo yung behavior. Ang condemnation, inaatake yung karakter. Na siya, parang wala na siyang pag-asa sa kanyang buhay. Si Jesus Christ, alam niyang kailangan niyang i-correct yung pagiging adulterer. Pero, kailangan niya din iparamdam na mahal niya tong tao na to. Now, do you understand ang dilemma ng mga pastor? Pwede na namin magmabilis kayong lahat. Pwede nang sabihin kagad ganun but you will feel condemnation. You will not be corrected. Si Jesus Christ, yun ang wisdom ng kanyang word. Alam niyang kailangan niyang mag-correct, pero he needs to balance his correction na hindi siya nagko-condemn. Mga kapatid, baka naman kaya hindi nakikinig yung mga tao sa atin, kaibigan mo. Kasi ang nararamdaman nila, every time nakikipag-usap ka sa kanila, you are holier than thou. Na ikaw, wala kang ka-issue-issue sa buhay. Walang malait-lait sa'yo. Okay? So siya, hindi siya kinundem. Hindi niya inatake yung tao. Remember, correction needs the correct words to connect your correction. Kaya nga siya correction. Okay? Kailangan pa rin, yes, i-correct mo. Pero kailangan gumamit ka ng correct words din. Ito po especially po sa mga, lalo na siguro mga parents, mga mag-asawa. Kasi tayo, when we flare up,
meron tayong gustong i-correct na behavior, lalo na sa asawa nyo. Meron kang gustong i-correct na behavior. Ang problema, masyado mong minamabilis yung correction. Na hindi mo na nastama yung iyong salita, nakasakit ka. Hindi naman na-correct. Okay? Pwedeng mag-correct mga kapatid, pero be wise also on your words. Minsan, sa sobrang bilis kasi natin, gusto natin maayos kaagad ang issue. Kaya kung ano-ano na sinabi mo, na-branded mo tuloy yung tao. Etong anak ko, tamad to, kaya ito, hindi na to magbabago. Nako, black sheep to, nako, hindi to nag-aaral. Yan. Gusto mo siyang i-correct, gusto mo mag-aral ng mabuti, pinagsabihan mo namang mahina ang kanyang utak. O, paano na? Paano na siya makokorek? Okay? Kailangan, tama pa rin yung words. Kaya nga po sa amin, no, sa mga apostolic team, last 2 weeks po, 3 weeks, nag-interview po kami. Ang madalas po namin binabala sa mga corrections si Pastor Alvin. Dahil napakahusay po talaga ni Pastor Alvin na magpalutang ng tamang salita para maibigay yung correction. Kaya kami po kasi, naku, mali yan, hindi kasi nagbabasa ng Bible. Puro ganun kaagad kami. Tapusin natin to. Pastor Alvin, kahit 3 oras, mag-usap kayo, makorek ka lang niya. Ganyan po tayo kamahal ni Pastor Alvin. Kaya nga po siya, sa lahat ng interview, siya po ang aming grand winner lagi. Laging huling lumalabas sa interview. Kasi kailangan si Pastor Alvin po, napakatyaga. Sasabihin niya yung correction in a way na kung saan you will not feel condemned. Okay? Kaya alam niyo na, kapag gusto niyo magpa-correct sa kanya po, ha? Wag po kayo lalapit sa amin. Ha? Okay? Tingnan niyo po si Jesus Christ, though wala pang research during that time, in-apply niya na po itong research. There's a research that had been said. Ito po ang naging conclusion nila sa research. Mga psychologists po to. Sabi nila, your brain responds to words in ways that affect your experience of the world. Kung laging naririnig sa'yo, binabranding mo siya. Mahina ang ulo niya, tamad siya, pangit siya. The way he will see the world, ganun din po. Kung siya lagi naririnig, anak mo, pinagsasabi mo, pangit mo, anak. Siya, lahat na makikita niya, pangit. I-interpret niya lahat ng pangyayari sa kanyang buhay base doon sa mga words na binitawan mo sa kanya. Ganyan nagpa-function ng ating brain. In fact, meron po silang ginawang research na merong mga certain words na kapag narinig mo, it brings you pain. Kahit wala namang nananakit sa'yo. For example, sa akin po, nung makarinig ka ng sigaw ng bata, para sa akin, hurting. Bakit? Meron akong naranasan sa aking anak na gano'n. It brings back the experience. Your brain responds that way. Meron kang words, binitawan sa'yo na magulang mo. Iba na ang taong nagsasalita, akala mo magulang mo pa rin na nagsasalita. Ganyan po ang brain. Okay? Kaya po sabi nila in their conclusion on their research, taking care to use words that don't cause harm to others can help protect them from trauma. Kung iingatan lang daw natin ang ating mga salita, ang mga bibitawan nating salita, pwede mo silang maprotektahan sa kanilang traumatic experiences. In fact, ganito po, sabi nila, 2018 article po, meron silang sinabi, suggestion sa lahat ng mga doktor, imbis daw na gamitin ang chronic degenerative changes, naintindihan niyo po ba yun? No? Sabi, pagtanda, ganito daw ang gamitin. Ang gamitin salita, normal age changes. Kasi, diba tayo kapag nakarinig ng chronic, naku, malala na, wala ng pag-asa. Kaya daw, baltan nila, para daw makarecover yung tao kaagad. Gamitin lang nila, normal. Uy, normal lang palang pumuputi ang buhok. Normal lang palang nag-uulyanin. Oh. Ngayon, yung patient, nakakatulong daw sa kanya yun to recover faster. Okay? Na instead, ganito, sa mga psychologists daw, instead na sabihin, unstable ka, meron kang instability. Ikaw parang, naku, negative, wala na akong pag-asa. Ganito daw ang gamitin mo. You need more strength and control. O, diba? Parang binibigyan, konting disiplina lang pala. Konting control lang pala. Pinapapalitan nila ang words. Mga kapatid, kaya sabi po ng Proverbs, yung mga wise people, tinan mo nga po ang katabi mo, kung wise ba yan. Ang mga wise people choose their words carefully. Kahit meron silang message na pwede nilang bitawan kaagad, pinipili pa rin nila yung tamang salita. Hindi kaagad bitaw ng bitaw. Si Jesus Christ, ito ang ginawa, protektahan niya yung dangal ng babae.
Alam niya, wala na tong dangal eh. Kaya nga, late nang umiigib, yung wala ng mga marites. Kasi alam niya, pinagchichismisan siya. Si Jesus Christ, He knows the pain of this woman. Kaya, He is careful to His words. Okay? Kaya nga mo, mga cell leaders, coaches, tayo po, mga pastors, hindi natin alam kasi yung mga pinagdadaanan ng mga tao natin. Kaya careful pa rin sa ating mga sinasabi. We may trigger a trauma. Okay? Wisely. Kaya nga, rene-restrain ang bibig. Nauunawaan. Si Jesus Christ, by not saying the sin, you're an adulterer, prinotektahan niya ang babae. Ngayon, ito ang resulta. The woman said to him, Sir, I perceive that you are a prophet. Aba, huminahon, hindi nagwala. Kasi pwede niya sabihin, Sir, chismoso ka, no? Saan mo narinig yan? Ikaw updated ka sa Facebook sir Pero tinan mo, dahil sa ginamit niyang salita, nakita niya, uy, propeta to. Kaya remember naghahantay ng Messiah itong babae. And they honor prophet. Hindi niya bininanda si Jesus Christ, usisero, chismoso. Nakita niya kaagad, prophet. Mga kapatid, minsan tayo, kaya ka nababranded na instead na nagsishare ka, nababranded kang chismoso, di mo pinipili ang yung salita eh. Okay? Kaya lumalayo sa'yo. Ito, si Jesus Christ, nakakonect by just using the right words. Wow, pwede na, prophet na. O, ibig sabihin, kung ano na ang susunod na lalabas sa bibig ni Jesus Christ, ipe-perceive na as prophecy. Ipe-perceive na coming from God. Ganyan si Jesus Christ. Okay? Tinama niya muna yung perception ng babae. Minsan tayo, sa pag-share po natin, meron pong prejudice. Itama mo muna yung perception sa'yo na hindi ka, pagkatapos mong mag-share, magbibigay ka ng sobre. Tapos, kukuha mo sila. Diba? Kailangan i-perceive ka muna nila, tama, bago mo ibato yung gospel. Okay? Pagkatapos po niyan, binato na yung gospel. Cut ko na po dun, Ito na po yung result. Pagkatapos ng pag-share ng gospel, pinakilala ni Jesus Christ sa kanyang sarili. I am the Christ. Si Jesus Christ, hindi nagmamabilis. Okay? Pinadaan niya muna sa proseso. So the woman left her water jar and went away into town and said to the people. So itong babae, umalis kaagad-agad. Iniwan yung kanyang water jar. Okay? Come, see a man who told me all that I ever did. Can this be the Christ? Pumunta ka agad doon sa kanyang village. Sabi, eto na kaya, merong nagsabi sa akin ng lahat ng kagagawan ko. Wait lang mga kapatid, basahin po natin mabuti. Sino matutuwa na merong nakaalam ng lahat ng ginagawa mo? Ipagbalaki mo, uy, punta kayo dito, sinabi niya adulterer ako. Uy, sino matutuwa? Ano yun? Parang, grabe yun yung issue mo. Nalantad, may nagturo sa inyo. Kayo merong nagsabi sa inyo. Pero tinan mo to pinagmalaki niya, uy, may nakaalam. May nakaalam ng lahat ng ginawa ko. Yung mga kalokohan ko, yung mga kapangitan ko, mga kasalanan ko, may nakaalam. Mga kapatid, sa akin, hindi ako excited dun. Ako, sino nakaalam ng sikreto na yun? Papatayin ko. Bukas din. Sino nakaalam na meron akong pinuntahan? Sino nakaalam ng kasalanan ko? Pero ito tinan mo mga kapatid, iba ang reaksyon ng babae. Natuwa siya na meron nakaalam ng lahat ng kapangitan at kasalanan niya. At pinersig pa niya, ito na kaya si Kristo. Anong nangyari? Anong meron doon sa conversation na yung babae, na yung dapat sikreto, issue mo, itago mo at hindi mo ipagmalaki, meron nakaalam, naging masaya ka pa. Bakit? Kasi si Jesus Christ, kahit alam niya ang issue ng babae, never niyang pinaramdam sa babae na siya ay kahihiyan. Pinaramdam niya pa rin sa babae that she is still loved despite of the issue. Kaya yung babae natuwa. This is the first time na merong tao na alam lahat ng kapangitan ko, lahat ng kasalanan ko, yet he doesn't look me with the judgmental eyes. He look me with the loving eyes. Remember mga kapatid, itong babae na to, laman po to ng usap-usapan, chismis sa kanilang buong village. At every time na pinag-uusapan siya, she feel condemned. Nandidiri siya sa kanyang sarili. Linalayuan siya ng kanyang mga
kabaryo. Nilalayuan siya ng kanyang mga kapamilya dahil sa kanyang mga kasalanan. But now, he has met a man na kung saan alam ang issue niya, alam ang kasalanan niya, but he still embraced the woman. Alam mo, ganyan tayo mga kapatid. Ang Panginoon, alam lahat ng pinagagawa mo, alam lahat ng kasalanan mo, alam lahat ng kapangitan mo, but He never look at you with condescending eye. He never look at you with judgmental eye. He still look at you lovingly. Mahal na mahal ka ng Panginoon despite of what He knows about you. Kaya ang babae, tuwang-tuwa, pinaramdam pa rin ng Panginoon that He is love. Mga kapatid, minsan siguro problema natin, we are pointing out the sin of other people and hurt them. Pwede po pala that you point out the sin of people and they still feel love at the end. Yung hindi nila mararamdaman na sila ay linalayo, na sila ay ibang tao na nandidiri ka sa kanila. I think we Christians have projected an image na kung saan sin, yes, sin should be talagang pandirian. Pero sinner, minamahal. Yung may mga issues, pinagtsatsagaan. Yung may mga struggles, hinayakap. Hindi tinataboy. This is Christ. Natuwa ang babae sa kanyang mga issues. Ganyan po kapag nakipag-usap si Kristo sa atin. Yung mga issues mo, hindi issue para sa Kanya. Kaya they went out of the town when the woman proclaimed what Christ had said sa kanya. Pinagmalaki niya sa mga kabaryo niya at sila ay pumunta kay Jesus Christ. Because number 2, this is the power of your words. Word create bridges. Ang ating mga salita pwedeng maging tulay ng ibang mga tao na naghahanap sa Diyos. This is the power of your testimony. Ang testimony mo, tulay yan ng ibang mga tao na marami ding issue, na marami ding kalokohan na ginagawa sa kanilang buhay, ang dami ding kapangitan, ang dami ding struggle sa buhay. Hindi nila alam kung paano ba lumapit sa Panginoon. Your word, your testimony, create bridges for them. Because this is what I know about testimonies. Testimony turn issues into bridges. Yung issue mo na mga magagalitin ka, mabisyo ka, adulterer ka, nanonood ka ng pornography, at ang dami pang issue, meron kang gender issue or whatever issue that you are facing, ang testimony mo, ginagawang bridge yung issue mo. Bakit mga kapatid? Kasi po, yung issue natin, alam natin, hindi natin napagtagumpayan ng tayo lang. Yung issue natin, napagtagumpayan natin kasama ang Panginoon. If not for God, our issue will remain issue. Pero dahil kumilos ang Panginoon sa'yo, right on your issue, right on your struggle, now you could say, yes, meron akong issue, pero tinulungan ako ng Panginoon na mapagtagumpayan lahat ng issue ko. Alam mo, ang problema po kasi, people are really afraid that we will judge them because of their issues. Pero kung ikaw, mapapakita mo sa kanila at masasabi mo sa kanila, uy, pare, issue mo yan. Issue ko din yan dati. Pero praise be to God, tinulungan niya ako. Meron pa ba? Oo, meron pa rin paminsan-minsan, ayun pa rin. Yung galit ko, andyan pa rin, umaapaw pa rin. Yung last, andyan pa rin. Pero hindi na katulad ng dati. Dati, yung issue mo, tinatago mo mga kapatid. Yung issue mo pala, kaya ikaw ay binago ng Panginoon ngayon from those issues that you have before para maging bridge sa ibang tao. Na yung issues nila, hindi nila pwedeng gawing dahilan para hindi sila makalapit sa Panginoon. Kaya mga kapatid, yes, ang hirap sabihin, i-testify, alam nyo mga kapatid, dati po akong ako po ay manginginom, drug po ako. No, ang hirap sabihin, pero alam nyo, ang sarap sabihin kasi alam mo, merong mga taong makaka-relate kapag sinabi mo. Sometimes, all people need to know is you are the person
na kung saan meron din issue at struggle na katulad nila. Because most people cannot relate with our victories. Ang iba nga maiinggit sa victory mo eh. Ay talaga ginawa sa'yo ng Panginoon yan. Ako tagal ko nang pinagpipray, di pa rin ginagawa sa akin ng Panginoon eh. Pero yung issues mo, maraming makaka-relate. Dahil lahat ng tao may issue. And sometimes, it is your issue na kailangan nila as a bridge towards Christ. Because your testimony is a living proof na kung ginawa ng Panginoon, kayang baguhin ng Panginoon yung taong may issue na kagaya mo. A sinner like you turned to be a pastor. A sinner like you turned to be someone who proclaimed the gospel. Therefore, kaya din gawin ng Panginoon sa kanila. Pwede sila makalapit sa Panginoon dahil once you are also a person with the issue. This is the testimony of the woman. He turned his issues into bridges, and testimony turns weakness into advertisement. Yung weakness mo, alam mo kaya tayo, napansin ko sa Panginoon, hahayaan ka talaga niya na merong weakness. There is an area in your life na ang hirap i-overcome. There is an area in your life na ang hirap mong maka-breakthrough. Bakit? Yung weakness na yon, advertisement para sa ibang tao. Advertisement na ano? That a weak person like you could be made strong by God. That a weak person like you has a grace that is sufficient from God. Na kahit may weakness ka, ang Panginoon, kaya pa rin mag-work sa buhay mo. Kaya pa rin bigyan ng favor ng Panginoon. Kaya pa rin pagalingin ng Panginoon. Even though you have weakness. Therefore, you could say, yes, I'm still weak. I still have issue. But I boast in the name of my Lord, my God, my Savior, who is turning that weakness into a testimony so that people could hear that hindi sila dapat mandire sa kanilang weakness, pero kayang kumilos ng Panginoon on that weakness. Alam mo, ang mga testimony natin, hindi lang yung mga material blessings. Sarap i-testify nun. Pero mga kapatid, you have a lot of testimony to say. Madami ka na na-overcome. Madami ng issues na binago sa'yo ng Panginoon. Madami ng weakness na tinanggal sa'yo ng Panginoon. That is your testimony. Testimony to the world that our God is still a God that transformed such a people like us. You were once lost, but now you are found. Yan ang testimony ng babae na to. Those issues, those weakness, bridges para sa ibang tao. Kaya nga ito po ang naging resulta. Many Samaritans from that town believed in Him. Wow! Because of the woman's testimony. Look at the power of your testimony. Maraming na-stir up ang faith just by releasing the testimony nitong babae na to. Wala pa po itong masyadong encounter sa Panginoon, ha? Wala pa life class, wala pa po soul 1, ha? Wala pa soul 2, ha, mga kapatid? Just a simple testimony na merong ginawa sa kanya ang Panginoon made many to believe. Ito lang ang kanyang testimony, napakaliit. He told me all that I ever did. Sinabi niya lahat ng kapangitan ko. Sinabi niya lahat ng kasalanan ko. Yet, He loves me. Yan po ang testimony, mga kapatid. Ito po ang pwede nating pagmalaki sa mundo. Hindi na tayo ay mabait na tayo ay pinayaman na. Pwede natin pagmalaki sa mundo at nangangailangan kay Kristo. Makasalanan ako. Ang dami kong kapangitan, ang dami kong struggle. Yet, my God died for me. Yet, my God accepted me. Ako yung ayaw sa Diyos, pero minahal pa rin niya ako. Hinabol-habol niya ako. That's a testimony to be heard by a lot of people. So when the Samaritans came to Him, they asked Him to stay with them, and He stayed there 2 days. Ang babae, nagsabi lang ng testimony. Yung mga tao, sila na nag-invite sa kanilang sarili sa church. Sila na nag-invite, talaga? Yayain nga natin yan. Siyempre, nakausap mo na yan. Kausapin nga din namin. Tingnan mo, testimony mo lang yun, ha? Hindi siya nag-share ng kahit anong verse, ha? Sila na mismo nagkaroon ng urge na makilala ang Panginoon. Sometimes, all
all unbelievers just want to hear from you is just a simple testimony from you. Wala nang masyadong mahabang usapan. They themselves will be steered to know Christ. And many more believe because of His Word. Naniwala, pero mas marami ang naniwala dahil nakausap na si Kristo. Because lastly, the Word gives breakthroughs. The Word of God is breaking the bandage on a Samaritan village. This Samaritan village, sila po yung ostracized. Sila yung pinandidirian ng mga Jews. Sila yung mga sinabi-rinan ng mga Jews na hindi makakakilala kay Kristo. But because of the testimony of woman, it has a breakthrough. The wall that separates the Samaritans to hear the gospel had been broken through by a testimony of the Samaritan woman. I am saying to you, your testimony is breaking down the walls in your family. It is breaking down the walls into your friends. Binabasag dito ang mga dahilan, ang kanilang mga excuses, ang kanilang boundaries that is saying, hindi namin kailangan si Kristo, ayaw namin siya makilala. That testimony gives breakthrough to the whole village. How powerful is the testimony that we all possess, mga kapatid? Kaya mga kapatid, kung ikaw natatakot ka sa testimony, hindi mo na-harness ang kapangyarihan na linagay ng Panginoon sa testimony. That's why I believe you are experiencing a lot of delays, a lot of setbacks, mga unanswered prayers, a time of waiting, a time of doubt, because God is creating testimony in you that will bring breakthrough to a village, to your family. That's so powerful, mga kapatid. Yan ang ginamit ng Panginoon to break through the barriers. Alam mo, if you will just speak up your story, many will have the courage to know Christ. Kaya sabi nga po sa Revelations, this is how powerful your testimony is. And I heard a loud voice in heaven saying, now the salvation and the power and the kingdom of our God and the authority of His Christ have come. This is the judgment to the enemy. God had finished the work on the cross. He has laid down His life. And when He laid down His life, He set up the salvation and power. He established His kingdom. For the accuser of our brothers has been thrown down, who accuses them day and night before our God. When Jesus Christ died on the cross, the accuser, the devil, and his demons had been thrown down. Wala nang pwedeng mag-accuse sa'yo dahil ang Panginoon tinapos na lahat ng issue mo on the cross. The devil may kept saying to you, eto ka pa, ang daming pang dapat ayusin sa buhay mo. But Christ is telling you on the cross, you are no longer your issue. You are who Christ says you are. You are a child of God. You are a daughter of God. You are holy. You are righteous. The accuser has no power over you because the salvation and the power of God has risen over your life. You are no longer a hostage of your issues. You are no longer a hostage of your weaknesses because the Lord has thrown them down, crucified them on the cross. And they have conquered Him. Sinong Him? Satan. By the blood of the Lamb and by the word of their testimony. For they love not their lives, even unto death. Ang word of your testimony, ang testimony mo, remember, your testimony is lethal to the enemy's kingdom. Whenever you are saying your testimony, whenever you are proclaiming the stories that God has written for you, you are making a lethal blow to the enemy's kingdom. You are saying to the enemy, you are defeated. That's the power of testimony. That's why the devil don't want you to share your testimony, because every time that testimony goes out from your mouth, the devil and his kingdom is being shaken by your testimony. Dahil ang testimony mo para sa kanila
ay nakakatakot dahil they tried all they can na ikaw ay i-brand, na ikaw ay i-drag into hell, na ikaw ay i-drag into circumstances, na ikaw ay maging issue mo, na hindi mo makilala ang Panginoon, but they have not won. Ang Panginoon ang nagtagumpay para sa iyo. That's why every time you speak of that testimony, you are reminding the devil that whatever he plans, whatever schemes na meron siya sa kanyang kaisipan, hindi nagtagumpay para sa iyo. You have won by Christ, and right now, you are being changed day by Christ. That's testimony. Why, mga kapatid? Why are we shutting up when the Lord is doing a great thing among us? The devil wants you to shut up kasi ayaw niyang ma-harness mo ang kapangyarihan ng testimony. Your testimony are proof of God's power at work. The devil had tried so many times to convince you na ang Diyos na pinaniniwalaan mo, the verses on the Bible, the promises on the Bible is just a story written by man. But your testimony is a living proof. Hindi yan totoo. Ang kapangyarihan ng Diyos, totoong-totoo dahil naranasan mo. Naranasan mo that He is your provider. Naranasan mo that He is your healer. The devil is trying to convince you that you are dead in your sickness. But the testimony is saying the otherwise. Your testimony ang nagpapatunay na ang Diyos nila Abraham at Moses, David, na ginawa ng Panginoon sa kanila yon, gagawin din ng Panginoon sa iyo. That's your testimony. Na ang Diyos mo ay hindi natutulog. Ang Diyos mo ay kumikilos. Araw-araw, meron siyang ginagawa sa iyo. Because your testimonies are theories translated into stories. At tayo sometimes it's just all a theory to us. It's just a good principle. Uy, God will multiply me. Uy, God will bless me. Pero yung testimony mo nagsasabi, hindi na lang siya tsuri ngayon. Totoo ang Diyos. Kumilos siya nung nangangailangan ako. Andun siya, kinomfort ako when I am depressed and alone. Tsuri lang siya. Naririnig ko lang siya that God will never leave me nor forsake me. Pero nung naranasan ko, when I am on that situation, that tsuri became my story that I am telling to the whole world that my God is really a good God. He is there for me. He never leave me. He is there providing for me. That's your testimonies. Yes, sasabihin ng mga tao, yes, gawa-gawa lang yan, idea lang yan. No, your testimonies are the proof. That is the stories of God written beforehand for you. Powerful ang testimony mo, mga kapatid. Hindi lang itong mga theory, mga kapatid. Lahat na naririnig mo dito sa preaching and whatever the Bible is telling to you, through your testimony, it will become stories. Kaya mga kapatid, kung ano man ang nararanasan mo ngayon, I am telling you right now, God is just writing a very beautiful testimony that He wants you to proclaim kapag tapos na. Kapag nalagpasan mo na. Kaya mga kapatid, enjoy the stories that God is writing for you. They said to the woman, it is no longer because of what you said that we believe. Uy, Samaritan woman, natutuwa ako sa testimony mo, pero gusto kong sabihin sa'yo, ang faith ko, hindi na nakabase sa kwento mo. Minsan kasi tayo ang problema natin, no? Makakarinig tayo ng testimony. Ang pananampalataya mo, hindi mo nilagay sa Diyos na sinasabi niya, kundi dun sa kwento niya. Kaya kapag siya, uy, anong nangyari sa kanya? Ba't nag-backslide siya? Backslide ka na din. Kasi yung faith mo, inangkla mo sa testimony niya. Pero itong maganda dito, yung Samaritan village, hindi na nakaangkla o hindi na dependent doon sa testimony ng babae. Kaya yung Samaritan woman, kahit ano pa yung maging issue niya, kahit siya pa ay madapa, hindi kami magpapa-epekto. Hindi na naman nakaangkla ang faith ko sa iyo. Ang iba kasi, sasabihin, alis na ako sa church na yan, nakakatisod. Hindi, mga kapatid, tinisod mo ang sarili mo. Natisod ka ng tao, hindi naman doon dapat nakaangkla ang faith mo. Natisod ka ng pastor, hindi naman dapat doon nakaangkla ang faith mo.
Sa kanya ba? Dahil sa pinipreach niya? Dahil sa moral character niya? Hindi. So sabi ng Samaritan woman, maganda testimony mo. Pero hindi na dyan ang faith ko nakaangkla. Nakaangkla na sa Panginoon. Testimonies are good, still mga kapatid. But it's just a bridge. It will give you breakthrough. But testimonies, hindi mo dapat ilagay ang faith mo sa testimony mo. It will crumble. Your stories will change. Seasons change. Kung lagi mo ilalagay sa testimony, bakit ang Panginoon nung last time, ang bilis niyang sumagot. Ngayon ang tagal. Uy, huwag mong kalimutan. Hindi mo nilalagay ang faith mo sa testimony. Nilalagay mo sa Panginoon. Kung hindi pa niya ginagawa ngayon, hindi kasing bilis dati, hindi katulad ng dati ang ginagawa niya, merong bago ka kasing testimony. Merong kasing bagong kwento na nilalagay ang Panginoon. Huwag mo i-angkla sa testimony. It will crumble. For we have heard for ourselves, sabi nila, and we know that this is indeed the Savior of the world. Their faith is no longer on the testimony. Their faith is now on Christ alone. Alam mo, your testimonies, a testimony of one woman gained the territory of the Samaritan village because testimonies gain territories. Isang testimonya mula sa iyo, isang storya na ginawa ng Panginoon sa iyo, maraming tao ang makakakilala. God is gaining territories, gaining a village, gaining a family through one testimony. What a power in your testimony, mga kapatid. Kaya mag-alala ka kung meron kang testimony. Huwag mo lang hingin ng blessing. Ang natutunan ko sa Panginoon, ang blessing darating yan eh. Siya naman nagdidikta. He already called you blessed. Ang hingin mo, testimonies. Ang testimonies mo, yan ang weapon ng Panginoon to slap the face of the devil again and again and again. That every time that you have a testimony to say, you are mocking the devil and all the schemes that he's trying to pull on you, na lahat ng ginawa ng kaaway, hindi nagtagumpay sa iyo. Let your testimony gain territories for God. That's why gusto ko po mag-end sa verse na to. As a reminder for all of us, believers, ang daming ginawa sa iyo ng Panginoon. There's so much to say. Bakit katahimik? Bakit mo sineshelf ang testimony mo? Ang daming pwedeng marating ng testimony mo. If you will just be open and vulnerable before God and the people. Tingnan mo to, sabi ng Luke 19, as he was drawing near, already on the way down the Mount of Olives, the whole multitude of his disciples began to rejoice and praise God with a loud voice for all the mighty works that they had seen. They are beginning to glorify Christ. Si Christ po, He will enter, ito na yung mga last days niya, He is entering Jerusalem and all His disciples is praising His name. Ito po ang sinabi, saying, blessed is the King who comes in the name of the Lord. Peace in heaven and glory in the highest. They are welcoming the King of Kings by worship and praising His name. And then may kumontra. And some of the Pharisees in the crowd said to him, Teacher, rebuke your disciples. Masyado silang maingay. Magpa-pass over Merong great feast. Ang ingay ng disciples mo. Pagbawalan mo sila. But here's the reply of Jesus. He answered, I tell you, if this were silent, the very stones would cry out. Kung ikaw ay tatahimik sa magagandang ginagawa ng Panginoon sa iyo, I am telling you, He will make the stones cry out because all creations is declaring the glory of the Lord. Mga kapatid,
Binigyan ka lamang ng privilege ng Panginoon. Kung tatahimik ka, God will use another person. God will use another device. God will use another means to proclaim His glory. Kaya mga kapatid, I am challenging you. Don't remain silent or else someone will take your place. Akala mo kung di ka magsasalita, mapipigilan mo ang proclamation ng gospel ng Panginoon? No. Even the stones would cry out that the Lord is good. Why not? Bakit hihintayin mo pa ang bato? Bakit hindi na lang ikaw ang magproklama? Dahil naranasan mo kung gaano naman katotoo ang Panginoon sa iyo. Church, don't remain silent. Let us make a loud noise for the Lord who saves you, who accepted you and forgiven you. Ano pa bang rason ang kailangan mo to proclaim how good your God is? Hindi pa ba sapat what Christ had did for you on the cross? Let this be a word to you. If you remain silent, the Lord will find another person who will share their testimony. Kaya mga kapatid, ingatan ng mabuti. Ang iyong testimony ay napaka-makapangyarihan. It is more than words. Would you just stand up in your feet? Hallelujah. Father, today, Lord, let this message rings true into our hearts. I pray that we will have, Lord, the audacity to share the beautiful testimony that you have written for us. I pray, oh Lord, that this church, your church, will be a place where testimonies every day will be shouted out, Panginoon. That everywhere that these people will go, their testimony will bring light and bridges to other people who is at loss. Father, let our words and let our mouths forever have the praise in our lips. Na Panginoon, every time we speak your goodness, we speak your love, we speak of what you have done for us. Panginoon, maraming salamat. All we could say is, Lord, wala kami pwedeng ipagmalaki, kundi ikaw lamang, O Lord. Whatever we will boast into, we will only boast in the name of the Lord, Jesus Christ, who loved us the most. Maraming salamat po. In Jesus' name, amen and amen.